Let us open our Bible on Psalms 95, verse 10. Praise the Lord. 40 years long was I grieved with this generation, and said, It is a people that do err in their heart, and they have not known my ways. Yes. 40 years, it's more than enough, I think. No? Itong 40 years na ito ay talagang sapat na ito upang bigyan ang mga tao ng pagkakataon. Kahit man lang makapagsisisi, kahit man lang makapagbago ng buhay, kahit man lang tatalikod sa kanilang kasamaan, at kahit man lang sumunod kahit paman sa gabay ng Diyos sa pamagitan ng paggamit ng kanyang alagad. For instance, sa panahon ito ni Moses, imagine 40 years long was I grieved with this generation, and said, It is a people that do err in their heart, and they have not known my ways. Hindi ibig sabihin walang itinuro ng Diyos sa kanila, sa kanyang mga ways. But these people neglect to follow the order of God. These people neglect to believe and obey God. Kaya matindi ang nangyari doon sa panahong ito. You know what was the result? Ano ang naging resulta? Napakasaklap, napakasakit kung ating isipin. Pero wala tayong magawa because God was grieved. Kaya mahirap saktan ang Diyos, mahirap atin pong sakitin ang Diyos. Basahin natin what was the promise of God. Psalms 95 verse 11. Praise the Lord. Unto whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. See? Hindi natin sabihin dito na God is good all the time, God is good all the time, para baglang winawala na natin sa kaisipan natin na ang Diyos napupuot din. Ang Diyos nag-aalit din sa galit. Kaya gusto ng dyablo iparating sa buong mundo na kunin sa kaisipan, sa puso ng tao na ang Diyos nagagalit din. Na ang Diyos ay matatawag natin ay gumagawa din kahit pa man ng kahatulan sa ikakapahamak ng mga tao. Pag i-grieve natin ang Diyos, diyan lumalabas ang kanyang katangian na napupuot din ang Diyos. Tingnan mong preaching ni Paul sa Romans chapter 1. Sinabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greeks. So, ang puntos dyan, you should believe the gospel of the kingdom of God. You should believe and obey the gospel of the kingdom of God, the gospel of our Lord Jesus Christ. Tapos sabi niya, for therein the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Bakit importante ang righteousness ng Diyos na na-reveal sa kanyang gospel? This is the passport. This is the visa. This is the so-called passport of entering the kingdom of God, the righteousness of God. Ano pala ang matatawag nating makaka-eject o makaka-reject o makaka-expel sa tao from the kingdom of God? Unrighteousness. So therefore, tatanggapin tayo ng Diyos if we got the righteousness of God. At nare-reveal ang righteousness of God dito lang sa Holy Scripture. So, tapos sa sunod naman niya, warning for the wrath of God. Yung unang topic niya, salvation to those who believe. Sunod na naman, wrath of God na.
For the wrath of God is revealed from heaven. Huwag nating itago yan. Don't hide it. Don't cover it na napupuot ang Diyos. Pero may dahilan. For the wrath of God is revealed from heaven. Pag sinabing wrath of God, revealed from heaven, this is the legit, true God na nandoon sa langit, na napupuot din siya. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness, against all unrighteousness, who refuse to obey the gospel of Christ. Isa nare-reveal yung righteousness of God sa gospel of Jesus Christ. If you do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ, meaning to say, you are still having the quality, the character of unrighteousness and ungodliness, at doon pumupunta ang puot ng Diyos. Tulad dito, nangako ang Diyos sa kanila, I swear in my wrath that they should not enter into my rest. At kaya nga sinabi dyan, if you cannot be found in heaven, you will be found in hell. And that is the place of the wrath of God. So pag sinabing, I swear in my wrath that they should not enter into my rest, ang ibig sabihin niyan, you will be found doon sa restless, walang kapahingahan na dako. Matindi ang puot ng Diyos. Kailan pa nangyari na napuot ang Diyos? Basahin natin. Genesis 6 verse 3. Praise the Lord. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Yan, out of desperation, out of the wrath of God, He limited the privilege of human being to live on earth. Kung ating basahin yung panimulain pa, nilalang niya ang Diyos, they can live almost 1,000 of years. Imagine, mabubuhay ka almost 1,000. Tingnan mo ang lifespan noon. Halos lahat mga tao noon, before the flood, live more than 900 years. Nabuhay sila more than 900 years. Yan yung disenyo originally ng Diyos na ang tao tatagal. Pero dahil sa ipinakita nila na kasamaan at hanggang binaha sila ng Diyos, nangako na ang Diyos, I will not lengthen anymore the years of human being whom I made in my likeness. I will limit them 120 years. 120 na lang. Kaya, after that, doon na lang, naglalaro yung buhay ng tao. Moses lived 120, Joshua 115, David 110. Doon na. Tapos mas bumaba pa ngayon. 80 na lang maximum. Yung tinatawag na pinaka-ratio ng buhay ng tao. Kagabi, I was touched by the Lord to visit my classmate, which mother passed away. Ang mother niya, 87 years old na bago namatay. I never expect to preach there. Kasi wala namang invitation sa akin na mag-preach doon. But purposely lang, classmate ko yung anak, so I have to show my
matatawag nating support. So pumunta ako. Yan pa namang classmate ko na si Arnold Mendoza. Yan pa naman ang best friend ko during our class. Nung grade 2 pa kami. Grade 2 pa kami. Ilang taon pa kami noon? 8 years old. Pero hindi matanggal sa memory ko yung samahan naming dalawa na yan. Lagi kaming magkaakbay niyan. Lagi kaming magsabay sa pagkain. Bisita ako sa kanila dyan sa May Mabini bago ako magpunta sa San Pedro. Close masyado kami. May pinagsamahan kami. So, ano ang nangyari? Paalam na sana ako sa kanila. Mag-leave na ako, muna na ako sa inyo. Sabi ng mga classmates ko, "Cheat! Hindi ka mag-service?" Parang striking masyado yung sinabi. "Cheat, nandito ka na. Hindi ka mag-service." Kasi wala man akong intention, wala man ding invitation. Doon ko gigrab yung chance. Sabi ko, i-ask natin si Arnold. Hindi ko alam kung ilan ang nakakamada doon na nag-schedule na last night kasi, kagabi. Last night video. Nag-agree man ngayon si Arnold. Pinuntahan niya yung kanyang pamangkin na nag-o-organize sa mga schedules. Pamangkin, pwede nating pasingitin itong aking classmate. After itong Catholic na mag-service, siya muna bago yung parating na mag-service. Nakasingit ako ngayon. Pagbigay ngayon ng Word of God, nagtayuan na sana yung mga Catholic group na nag-service doon. Mabuti na lang. Umupo balik. Nagbigay na ng Word of God. Nung pagbigay na ng Word of God, dumikit na sila sa upuan nila hanggang natapos. To God be the glory. Nag-CR ako. Nadaanan ko yung mga 3 pang mga haya leading to the washroom. Na-shock ako kasi puro mga teens ang nadaanan ko ng mga patay doon na teens, mga bata pang mga babae. Naghilira doon. Sabi ko, grabe ang buhay ng tao, napakaikli lang talaga. Kaya, lagi nating isipin, ang Diyos napupuot din. Kaya, sabi ng Diyos, basahin natin out of desperation niya. Genesis 6 verse 6. Praise the Lord. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Can you imagine that? Na pinagsisihan niya na nagawa niya ang tao? For what reason? Wala silang gratitude. Wala silang utang na loob. Wala silang pasalamat. Wala silang respect. Wala silang matatawag nating ipinakita man lang na bilang gratitude nila na sila ay maniwala sa Diyos, susunod sa Diyos. Reverse ang kanilang ginawa. Napakasakit sa Diyos yun. Yung nilaglag niya nakaaway doon sa langit at nagrebelde sa Kanya, siya yung sinusunod nila. Ikaw, hindi ka ba masaktan? Best friend mo, kumalaban sa'yo, naghiwalay sa'yo. Tapos yung mga best friends mo rin, na pinakain mo, lahat binuhay mo sila, tinulungan mo sila. Pagdating ng panahon, pumanig doon sa kaaway mo. Di ba? Anong maramdaman mo? Kaya nga sabi ng Diyos it repented me that I made human. Out of desperation. Kaya wag nating saktan ang Diyos. Never grieve God. Praise the Lord. Wag talaga. Imbis na ang Diyos na naglalang sa atin will be our rewarder, our savior, our provider, nabaliktad. Ang nangyari ngayon, naging kaaway tuloy ang Diyos sa buhay nila. Bakit naging kaaway ang Diyos sa buhay nila?
Imagine bahain ng buong mundo, papatayin niya ang mga tao. Imagine ilaglag ka galing sa langit papuntang impyerno. Because they grieve God. So don't ever grieve God. He will be your enemy. Dapat hindi ganun eh. Siya yung Heavenly Father natin. Tapos meron pa palang tendency na He will be our enemy. Yes. If we grieve Him, pag sinaktan natin ang Diyos. Don't ever do that. Basahin natin yan. Isaiah 63 verse 10. Praise the Lord. But they rebelled and vexed his Holy Spirit. Therefore he was turned to be their enemy, and he fought against them. Oh, di ba? Naging enemy tuloy ang Diyos sa kanila. But they rebelled and vexed his Holy Spirit. Pag sinabing vex, grieve the Holy Spirit. Therefore he was turned to be their enemy. Imbis, He is the Savior, He is the good supporter, provider, lahat-lahat na, giver, everything, turned into their enemies because they grieve God. And He fought against them. Ang Diyos naging kaaway, hindi lang in title naging kaaway, He fought against them. Pinuksa niya. Nilunod niya. Iniksian niya ang buhay. Mahirap talaga i-grieve ang Diyos. Lalo't na paiksi na yung buhay natin sa sanglibotang ito. Dapat yung buong buhay natin, sinabi dyan, the rest of our time, let us please God. Let us make God happy. Let us make God. Paano natin mapasaya ang Diyos? Paano natin mapaligaya ang Diyos? Walk in His ways. Walk in His statutes. Walk in His commandments. Walk in His righteousness. Hindi nandyan na yung Bible, nandyan na yung preaching, nandyan na yung mga nagpo-propagate ng gospel. Ang dami ng mga ehemplo ipinakita para lang maintindihan ng mga tao ano talaga ang dapat gagawin. Tapos ang gagawin ng tao, parang wala kang nalaman. Parang wala kang alam. Parang wala kang kaalam-alam. Tuloy pa rin. Ang alam mo lang, puro lang kalayawan, puro lang kasayahan na magkahatid doon sa unrighteousness, ungodliness, worldliness. Parang walang alam sa kabanalan at katuwiran. Basahin natin. Hebrews 3 verse 10. Praise the Lord. Wherefore I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. Tingnan mo, lagi na lang maglapastangan, lagi na lang violate, lagi na lang gagawa ng mga pinagbabawal ng Diyos, lagi na lang, puro na lang ganun, puro na lang. Tingnan mo ang mundong ito. Maglabas ka dyan. Minsan pag mag-grocery ako, dami kong taong nakikita. Pumupunta doon sa displayhan ng mga tandway. Halos lahat ng mga cart may tandway. Kung hindi tandway, beer. Kung hindi beer, mga sigarilyo. Nandyan, available yan. Punta ka ng mga naghiliran ng mga dyan, mga mall, pagtingin mo dyan, anong movies makita mo dyan? Mga titulo dyan, makikita mo, mistress. Kung ano yung mga immoral na pamumuhay, yun ang pinapakita. Parang trending na, parang accepted na sa buhay ng tao ang immorality sa sanglibotang ito. As if they have not known the ways of God. Hindi sila natatakot na i-advertise pa yung mga ungodliness and worldliness. Paano? Magpalabas ka ng, kada Holy Week man lang magpakita yung mga sinihan dyan ng Moses. Siguro, napansin nila. Pag yan ay pagpatuloy nila, wala silang benta. Walang ticket pagbili. Pero pag palabas ka dyan ng mga kalukuhan sa sanglibotang ito, ang daming mag-patronage.
indication lang yan, ganun na karami ang kasamaan ng tao sa mundong ito. Kaya, importante masyado, alam natin ang ways ng Diyos. So, Pastor, napahamak ba talaga yung mga tao sa panahon ni Moses na they grieved God within 40 days? Yes, napahamak sila. Basahin natin kung nangyari ba talaga. O ano lang yun, yung hurat lang. Anong hurat? Saywar lang. Basahin natin. Hebrews 3:17. Praise the Lord. But with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? Yan. Oh. Sino ang nakagrieve sa kanya? Di ba yung gumagawa ng kasalanan? Ano yung kasalanan? Violation against the righteousness of God that is being revealed by His prophets, His laws, His commandments. Ang carcasses nila doon na punta sa wilderness. Hindi nakarating ang kanilang katawan sa land of promise to inherit the promise of God. But they were died. They were beaten by the serpents. They were consumed by the fire. They were swallowed by the earth. They were choked by the meat of the quails. Though there are so much kind of deaths na nangyari sa mga taong ito. Kaya napaka-importante na huwag nating i-grieve ang Holy Spirit. Huwag nating saktan ang Diyos by our disobedience. Huwag natin saktan ang Diyos by iring, yung gumagawa ka pala ng mga kamalian sa iyong natutunan na katotohanan. Bakit? Importante yan, yung Holy Spirit na yan. Ayan yung kinakatakutan ni David na lalayo sa kanya after he committed sin. Grabe yung pagpakumbaba ni David. Lahat na lang ng mga explanation sa buhay ng nilalang ng Diyos na tao. Sinabi na niya lahat doon, I was shapen in iniquity. Sabi niya, but cleanse me with thy hyssop. Take not away thy spirit from me. Then, hingi ako ng sa iyo, ng tsansa. Then I will teach transgressors. Ako na magtuturo sa mga transgressors that they shall be converted unto thee. The sacrifices of God is a broken spirit and a contrite heart. You will not despise. Grabe. Ngayon, binigyan siya ng pagkakataon. Yun na yung sinabi niya, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sikap siya. Mapalayo na siya sa kasalanan because he grieved once upon a time the Spirit of God and the Holy Spirit is about to depart from him. Naramdaman niya yan. Buti na lang na withhold niya by asking forgiveness. So do not grieve the Holy Spirit because that is the seal of our redemption. Basahin natin. Ephesians chapter 1 verse 13. Praise the Lord. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Ayan. Matapos ninyo pinaglagakan ng pananalig, matapos ninyong narinig ang katotohanan ng salita o salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, in whom also after ye believe, naniwala ka, mapalad ka, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ano yung promise niya? Basa. Ephesians 4:30. Praise the Lord. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Yes. Huwag mong i-grieve ang Holy Spirit. Silyo yan. Anong silyo? Mark. Tatak. The day of redemption. Once namatay ka, having the Spirit of God because of the sanctification wherewith you are being sanctified,
Hindi ka na nagrumi, namatay ka. So silyado ka. Lahat ng graves dyan, may seal yan sa mga namatay kay Kristo Jesus. At that will be the mark of God in the day of redemption. Ano yung day of redemption? When God will take you away out of this world. Kung kunin ka na ng Diyos sa sanglibotang ito. If you are in the grave, God will not resurrect you with the same corruptible body, but God will resurrect you with glorious body. Kung buhay ka, God will not take your body together with you, the physical body, and dalhin doon sa kanyang presensya. No, He will redeem you from corruption, from corruptible body, and change it. Pag sinabing redemption, taking you somewhere in the place na kung saan itatransfer ka somewhere in the place na hindi ka na mamamatay. Yan yung redemption. Praise the Lord. Basahin natin. Ephesians 4:30. Tapos na yan? Okay, sige. Hosea 13:14. Praise the Lord. I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. O death, I will be thy plagues. O grave, I will be thy destruction. Repentance shall be hid from mine eyes. Ayan, i-redeem ka. Saan? From the power of the grave. I-redeem ka. Saan? From death. Oh, I will be thy plagues, death. O grave, I will be thy destruction. Repentance shall be hid from mine eyes. You see? Tingnan mo, grabe yung pag sinabing redemption, hindi lang yung atonement of our sin, hindi lang yung ransom of our life from the hand of the abductor, kundi after nasilyuhan tayo ng Holy Spirit at dinala natin yan hanggang kamatayan, o kaya hindi na yan nag-separate sa atin, buhay tayo sa pagbalik ni Jesus. Yung day of redemption na yan, yung pagkuha niya sa atin mula sa sanglibutan, going up into the air, dyan sa kalangitan. Basa pa, Romans 8:23. Praise the Lord. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Yes, naghihintay tayo niyan. Salamat tayo sa Diyos na tayo naghihintay sa adoption. Naghihintay tayo sa redemption ng ating katawan from corruptible to incorruptible. Basa 1 Corinthians 15:54. Praise the Lord. So, when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Yan. After na, sa rapture, after na sa first resurrection, redeem ka na eh. Wala na, nilamoy na ang kamatayan sa katagumpayan. Pag sinabing nilamoy na, wala na siyang oportunidad to kill us in our spiritual aspect to our eternal benefit. Wala na. Redeem ka na eh. Kinuha ka na eh. Save ka na forever. Praise the Lord. Pag gawin na yan ng ating Panginoong Diyos. So, ano ngayon ang conclusion? Dahil importante pala ang Holy Spirit, do not grieve. Anong gawin natin sa Holy Spirit? Last verse. 1 Thessalonians 5:19. Praise the Lord. Quench not the Spirit. Yes, quench not. Ano yung quench not? Huwag mong patayin ang ningas ng Espiritu. Now, kailan ba mamamatay ang ningas ng Espiritu? If the fuel is being gone out. Pag wala ng fuel, ano pala yung fuel? Word of God. Ano pala yung fuel? That is an oil. That is the anointing of God. Through sanctification, through righteousness. So, huwag maghinto sa salita ng Diyos. Huwag maghinto sa kabanalan. Huwag maghinto sa kalinisan para yung Holy Spirit na yan will never gone out.
hindi yan mamamatay. Keep it burning. Praise the Lord. O yan, lagi nating isipin yung Spirit ng Diyos. Quench not. May nagbigay sa akin ng fire extinguisher. Pastor, hatag na ako ni sa imo. Laka, mahal man eh. Ay, mahal na ni. Maliit lang. Anong purpose nun? Para kung merong sunog sa bahay, sa sasakyan, meron kang pang quench. Kasi pag hindi na-quench yung fire, ubos yung property mo. Iba yun. Ito, spirit ito, wag natin itong patayin. Let it burning. Hindi yan harmful. Hindi yan will consume you. But that is the Spirit of God itself that must remain because that is the seal in the day of our redemption. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.